Sa nakaraan nating video ay natapos tayo kung saan ngumiti naman si Zichen. At sinabi nito na ang pinakamahusay at pinakamabilis na paraan upang mapabuti ang pag-cultivation ay sa pamamagitan ng mas mahusay, mas maraming mapagkukunan ang nakukuha nila mula sa kanila. Ang pinakamabilis na kanilang pag-cultivate ay magiging pagkatapos nilang pumasok sa paaralan ng martial market. Sa tinura naman ni Zichen ay sumang-ayon si Chen at kanilang gagawin itong magkasama. Pagkalipas ng 2 araw ay natapos naman silang dalawa sa kanilang pagpaslang sa mga martial artist ng Square Commandery. Nagsaad naman si Zichen na itatago niya ang lahat ng mga spirit crystal. Dapat din itago ni Chen ang lahat ng kayamanan na mayroon sila sa ngayon, at maaari nilang paghati-hatian ito kapag pumasok na sila sa paaralan. Subalit sa nangyaring ito ay labis ang lungkot sa mukha ni Chen. At sinabi nito kay Zichen na gawin daw nito ang gusto niya at agad itong tumalikod. Nagsaad naman si Zichen sa kanyang isipan. Dahil ba siya ay mula sa maharlikang pamilya, siguradong nalilito sa kanya kung paanong hindi man lang siya kumikibo matapos makita ang maraming mapagkukunang ito, ngunit hindi may iwasang humanga ang isa na may tulad na walang pakialam na personalidad. Nalipat naman tayo ng eksena kung saan, sa School of the Martial Market Western Campus. At sa oras na ito ay nakabalik na nga sila Chen sa loob ng paaralan. Ngunit habang naglalakad sila, nagsaad naman ang mga ibang martial artist. Wika ng isa, na nabalitaan daw nito na mayroong 2 killer sa pagsusulit ngayong taon, at partikular nilang hinahanap ang pagsusulit mula sa Square Commandery. Saad din ng isa, narinig din niya na gustong guluhin ng Square Commandery ang Yanwu Commandery. Pero salamat na lang sa kanila at walang nangyari. Napangiti naman sila Chen at sila ay nakabalik na, at natapos na rin ang unang yugto ng kanilang exam. Ngunit agad naman silang nakita ni Liu Chengfeng at ito'y kumaway sa kanila. Subalit napatingin naman ito kay Zichen. At nakita nito ang punit nitong suot. Saad nito, ay hindi lamang suot ang damit ni Chen pero punit-punit din ang tights nito at ito ay medyo extreme. Sa sinabi naman ni Liu Chengfeng ay labis na namula ang dalawa dahil inaasahan na nila ito na mapansin ang suot nito. Ngunit ngumiti naman ang nakakaluko si Liu Chengfeng at kanyang inasar ang dalawa, at sarkastiko pa nitong sinabi na iyan ay medyo buntong hininga. Isipin na ang relasyon sa pagitan ng malamig at eleganteng prinsipe, at ang malamig na dilag ay magiging napakalaking apoy. Sa oras na ito ay labis naman ang inis ni Zichen. At hindi na niya mapigilan pa ang kanyang sarili at sinabihan niya ito na bastardo at kanyang minura ito. At kanyang sinipa ito sa mukha na labis ikinabigla ni Liu Chengfeng at nasalo nito ng buo. At makikita naman natin ang pagtalsik nito at sabay na tanggalan ng isang ngipin sa lakas ng pagsipa sa kanya. At pahabol pang sinabi ni Zichen, kung may narinig pa siyang kalokohan sa kanya papatayin niya ito. Sa kabilang dako, nagsaad naman ang hangal na si Elder Sito. Mayroong 1,537 katao ang sumama sa unang round ng pagsusulit, at 468 lamang ang pumasa. Ang mga mandirigma na nakapasa sa unang round ay magpapahinga sa drilled round mamayang gabi. Bukas ay gagawin natin ang second round na Breaking the Wu Tower, at top 120 lang na makatapos sa second round ang makakapasa, ang iba ay matatanggal lahat. Dagdag pa nito, ang 2 senior sister ay sila ang magbabante dito ngayong gabi, ang mga mangangahas na manggulo ay mapaparusahan, at ito'y tuluyan ng umalis. At ilang sandali lamang ay dumating na ang 2 senior sister na ito. At sa kanyang pagdating ay, lahat ng mga martial artist ay naramdaman nila ang kanilang malakas na presensya. Halos matulala naman ang mga kababaihan at naging puso naman ang mata ni Kiko Matos. Naging seryoso naman ang 2 ito habang pinagmamasdan nila ang lahat ng martial artist sa ibaba. At ilang sandali pa ay tuluyan na silang nagpikita. Ang magandang babaeng kulay asul ang buhok at kanyang kasuotan na may naglalakihang mga kahon. Ang pangalan nito ay si Huang Yanchen. At ang magandang babaeng nakapulang damit naman na may katamtamang laki na kahon, ay si Duan Mu Xingling. Sa kabilang banda, napuno naman ng katahimikan sa mga ibang martial artist, at makikita natin ang mga lalaki na in love sila sa kagandahan ng 2 ito. Nagsaad naman si Huang Yanchen. At sarkastiko nitong sinabi ng mga kapwa mag-aaral, dahil hindi natin pinaghihiwalay ang mga nangangahas na lumabag sa mga patakaran.
Ngunit sa kabilang dako, nakita naman ito ni Chen si Huang Yanchen. Dahil ang figure na iyon ay bigla na lang nito naalala ang kanyang nakaraan buhay. Na siya ay pinatay ng dati nitong kasintahan ng araw na iyon ay tumatak na sa kanyang isipan. At napahawak na lang sa ulo si Chen dahil ito'y sumakit. Saad pa nito sa kanyang isipan, na hindi siya makapaniwala na nabibilang na siya sa emperador ngayon. Ngunit wika din ni Zi Chen, na sila ay nakasuot ng medyo makulay na damit, marahil sila ay mga disciple. Subalit si Jiang Heng naman ay naging puso na rin ang mata nito. Wika naman ni Liu Chengfeng, hanggat ang isang tao ay kumikita ng sapat na mga merito o naging mga mandirigma ng dibisyon, kahit na ang mga panlabas na mag-aaral ng paaralan ay maaaring magsuot ng mga damit na katulad ng sa kanila. Sa tinura naman ni Liu Chengfeng ay napalingon na lang si Chen at si Zi Chen. At sinabi nila kung ano ang mga mandirigma ng Division Profound. At ito ay hindi pa nila narinig at alam. Ipinaliwanag naman ito ni Liu Chengfeng. Ito ay palaging ang yin na namumulaklak habang ang yang ay humihina. Sila ay tinatawag na imperial na asawa ng Western Palace. Sinumang tao na makasakit sa kanila ay magiging isang patay na karne. Dahil dito ay napaisip si Chen para makapasok sila sa Profound Board na kinabibilangan ng 36 na command areas sa paligid ng Omen Ridge. Sa tingin niya mas mabuting huwag muna silang pakialaman sa ngayon. At sinabi pa ni Liu Chengfeng sa kanila, na ngayong taon ay may kabuuang 31 katao mula sa kanilang Yanwu Commandery na nakapasa sa unang yugto ng kanilang exam. Ngunit biglang hindi inaasahan si Chen na makikita niya dito ang hangal. Dahil dito nagkasalubong na naman ang kanilang landas at sila'y nagkatitigan. Naging seryoso naman ang hangal na si Wu Xing at sinabihan nito sa kanyang isipan na si Chen tiyak na maghihiganti siya sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya, isang numero na hindi akalain ng sinuman kung ikukumpara sa kanilang mga nakaraang resulta. Sa oras naman ito ay ibinaling ni Chen ang kanyang tingin kay Liu Chengfeng at sinabihan niya ito na si Prince Wu Xing ay nag-breakthrough na sa Dawn State of the Black Realm. Ngunit nabigla naman si Liu Chengfeng sa sinabi ni Chen na isa na siyang genius tamer, at nakapag-breakthrough na rin siya sa Dawn State of the Black Realm. At ito ay nakapasa sa pagsusulit na ito. Subalit pinagmamasdan naman sila ni Zi Chen. Wika nito, ano ang nangyari sa kanilang unang exam? Kung sino ang nauunang nasa ranggo? Saad naman ni Liu Chengfeng. Hindi bale kung sino ang mauuna, at mahusay kang gagantimpalahan ka kahit na naranggo ka sa nangungunang 10. Ang pagraranggo sa una ay makakakuha ka ng 3,000 merit points, na katumbas ng 300k silver coins. Ngunit hindi naman makapaniwala ni Chen na hindi niya inasahan na ang paaralan sa Martial Market ay napakayaman. Sa halagang iyon ng mga puntos ay tiyak na makakakuha ng maraming mapagkukunan ng pag-cultivation. Sumagot naman si Liu Chengfeng na tama, ang susi ay ang pag-breakthrough sa Wu Tower. Bukas, kung mas maganda ang performance mo, mas mataas ang iyong mga marka, may kabuuang 7 palapag, bawat isa ay may 3 obstacles. Sa pagsubok, kailangan ng isa na kumpletuhin ang unang palapag upang makapasa sa pagsusulit. At kung umabot ka na dito ay siguradong nakapag-subscribe ka na sa ating channel bilang pagsuporta nyo sa akin at pakipindot na rin ang like at kung gusto mong magbigay ng solidong suporta kay Idol ay pakipindot na rin ang super thanks dyan sa ibaba. Para may shoutout kita sa susunod nating video. Maraming salamat mga idol. Nagtanong naman si Zi Chen kung ano ang 3 hadlang sa loob ng bawat palapag, agad naman ipinaliwanag ni Liu Chengfeng ito, susubukan nila ang iyong husay sa pakikipaglaban, willpower at spiritual power, at talent din. Sa kabilang banda, makikita naman natin ang kanilang 2 senior na nagpapalabas ng kanilang enerhiya, habang binabantayan nila ang mga martial artist habang sila ay nagpapahinga. Nagsaad naman si Huang Yanchen, na siya ay nagtataka kung may henyo na makakalagpas sa lahat ng 3 obstacle ng second floor ngayong taon. Sinabi naman ni Duan Muxingling, na ang prince ng Square Commandery, na si Prince Wu Xing, at Qi Minghai mula sa Fire Dragon Commandery. At Yao Yintong mula sa Yingyu Commandery, at si Qingyu na napatay, at sila ang 4 na tao na posibleng maklear nila ang pagsusulit na ito. Saad pa ni Huang Yanchen, kung sino ang pumatay kay Qingyu ang taong ito ay malamang na siya ay mas malakas pa sa kanya. Sumang-ayon naman si Duan Muxingling ngunit nagtataka sila kung sino ba talaga ang taong ito. Dagdag pa ni Huang Yanchen,
Dahil masyado silang curious dahil dito, bakit hindi sila pumunta sa Wu Tower at tingnan nila ito? Napahawak naman sa mukha si Duanmu Xingling at sinabi nito, na baka ang taong iyon ay ang kanyang magiging bagong laruan. Sa pagsapit ng umaga ay magaganap na ang kanilang pangalawang exam. At tinatawag nila ang sumusunod na 10 examinees, mangyaring pumasok upang hamanin ang Wu Tower. Sa kabilang banda, nagsaad naman si Elder Exinantian. Sayang, ngayon lang halos nalampasan ni Chi Minghai mula sa Fire Dragon Commandery ang third obstacles ng second floor. Wika din ng isang elder. Ito ay lubos na kahanga-hanga kung isa sa alang-alang na ang tao ay isang bagong recruit. Na may resultang iyon ay malamang na malalagay siya sa top 5 o kahit sa top 3. Ngumiti naman ang hangal na si Elder Sito. At sinabi nito sa dalawa na manood lang sila, siguradong may makakalagpas sa third obstacle ng second floor ngayong taon. At ang kanyang tinutukoy ay walang iba kundi ang hangal na prinsipe ng Square Commandery na si Wu Xing. Sa kabilang banda saad naman ang ibang martial artist na tignan daw nila. Si Prince Wu Xing ay umabot na sa second level, sa loob lamang ng 10 minutes, na siya daw ay isang henyo talaga. Nagsaad naman ang dalawang babae na may naglalakihang mga kahon. Sinabi ng nakaitim na buhok at ito'y namamula ang kanyang mukha. Ang first place ngayong taon ay tiyak na makukuha ni Wu Xing. Ngunit sinabihan naman siya ng babaeng nakaasul na buhok, na baka iniisip nito na pakasalan siya, siguradong hindi daw siya magugustuhan nito dahil mas maganda pa daw siya dito. Subalit sa kabilang banda, sinabi ng elder na tingnan daw nito, at itinuro nito ang lumiwanag na ikatlong palapag ng Wu Tower, nakarating na si Wu Xing sa ikatlong palapag. Hindi naman makapaniwala si Elder Exinantian. Kung malalampasan niya ang unang balakid ng ikatlong palapag. Ngunit ilang sandali lamang ay tuluyan nang lumabas si Wu Xing. Agad naman siyang sinalubong ni Elder Sito. At sinabihan niya ito kung nalampasan ba nito ang unang balakid ng ikatlong palapag. Agad naman na sumagot si Wu Xing na nalampasan daw niya ang unang obstacle, ngunit sa kasamaang palad ay nabigo siya sa pangalawa. Sa kabilang banda, nagsaad naman ang ibang martial artist, at pinagsisigawan pa nila na ang makakakuha ng first place ay tiyak na si Prince Wu Xing. Sa talento ni Prinsipe Wu Xing, tiyak na makakalaban niya ang tatlong babaeng demonyo. At sunod naman na tinawag ay si Zichen at si Yao Qington. Na sa kanilang 10, ay mangyaring pumasok sa Wu Tower. Nagsaad naman ang mga lalaki, na tingnan daw nila si Yao Qington mula sa Moon Commandery ay papasok sa Wu Tower, sinasabing na-activate niya ang kanyang sagradong marka noong siya ay 4 na taong gulang, na siyang ika-6 na blizzard na sagradong marka, tiyak na gagawin niya ng maayos. At ito'y dumaan sa harapan ni Chen Er. Lumingon at ngumiti naman ito sa mga lalaki. At sa kanyang pagngiti ay lalong nine-love ang mga kumag na ito at sila ay naglaway at naging puso ang kanilang mga mata. Ngunit sa oras na ito ay napaisip si Chen Er, na ang babaeng ito ay siya ang henyo mula sa Moon Commandery, ngunit sinabi nito na may tiwala siya kay Zichen dahil ang kanyang likas na talento ay higit kay Wu Xing. Kaya ang pag-abot sa third floor ay hindi magiging problema para sa kanya. At makalipas ang ilang minuto ay sabay nang lumabas ang dalawa, at sinabi ni Yao Qington na nalampasan niya ang unang obstacle ng ikatlong palapag, ngunit nabigo siya sa pangalawa. At sinabihan niya si Zichen kung hanggang saan ang naabot niya. At sinabi na lang ni Zichen na parehas lang sila. Sa kabilang banda, nagsaad naman ang mga ibang martial artist at sinabihan nila si Lady Zizian ay hindi kapanipaniwala. Kapag nakapasok na siya sa paaralan ay tiyak na susubukan ng paaralan na pinakamahusay na alagaan siya. Wika din ni Liu Chengfeng, ang mga baguhan sa taong ito ay pambihira. Sa tingin daw nito ay hindi na siya aabot sa top 10 ngayon. Subalit sinabihan naman siya ni Chen Er na huwag siyang masyadong malungkot. Subukan lang daw nito ang kanyang makakaya kapag oras siya na ang susunod. Sumagot din si Zichen at sinabihan niya ito na paano nasabi ng isang lalaki ang mga salitang nalulungkot, pinapahiya daw nito ang kanyang pamilya at pati na rin ang komandante ng Yanwo. Saad naman ni Liu Chengfeng na, siya ay pinapasaya ni Zichen na ang katulad niyang young master ng bank sa loob ng commandery ng Yanwo, hindi niya hahayaang mangyari ito, kailangan niyang ipalaganap ang karangalan ng kanyang pamilya. At sa mga oras na ito ay ipinahayag ni Elder Sito ang mga sasabak sa pagsusulit. Narito ang mga kalahok para sa susunod na round, si Liu Chengfeng,
at Exi Jiao, at ang ating bida na si Chen Er. Subalit saad naman ng ibang martial artist. Natingnan daw nila, si Chen Er ang dating walang kwentang prinsipe mula sa Yanwo Komandante. Kailan lang daw siya naging warrior at narating na niya ang Black Realm. Iyan ay katawa-tawa. Kung titingnan mong mabuti, siya ay tahimik lang, ngunit may nagsasabi din na itigil ang pagsasabi sa kanya ng walang kwentang bagay. At sinabi din ng isang babae na siya ay isang prinsipe na kilala nito. At kanyang natitipuan, ngunit sinabi naman ng kanyang katabi na wag na siyang umasa at hindi kailanman magkakaroon ng interes sa kanya. Subalit wala naman paki si Chen Er sa mga pinagsasabi sa kanya. Ang unang papasok ay ang Square Commandery na si Exi Jiao. Siya daw ay nasa Dawn State Realm, at ang cultivation daw nila Chen Er at si Liu Chengfeng ay medyo mahina. At wala daw ito dapat na alalahanin. At pangalawang pumasok na rin si Liu Chengfeng at sinabihan niya si Chen Er na magkikita sila mamaya, at sinabi naman ni Chen Er sa kanya na good luck. At sa mga oras na ito ay si Chen Er na ang huling papasok sa lagusan.